yung akap daw ay pag may 21 billion. 21, laki yun. Di ba yung akap? Opo. Tanggalin daw. Pero noong yung mga senador ay binigyan ng 5 billion, Okay. ay okay na sa kanila. Nung okay. Humingi lang para ng parte. Yung mga pumirma. Oh my God. Humingi lang ng parte. Alam nyo, yan mismong akap, questionable yan eh. Kasi, hindi dapat yung mga mambabatas ang nagbibigay ng ayuda. Ang ayuda ay executive function. Hindi yan legislative function. Ang trabaho ng mambabatas, ano bang tawag sa kanila? Mambabatas. O anong ginagawa ng mambabatas? Gumagawa ng Batas. Hindi na momroyekto, hindi na ngongontrata, Hindi na at hindi na bibigay ng ayuda. Ayuda. May DSWD po tayo, an executive department. Yun po ang dapat nagbibigay ng ayuda. Yes. Executive function po yan. Kaso nyo, 2025 is an election year. Oh. Yes, next year. Okay. Kita mo ha. Ang hiningi lang ni Pangulong Marcos ay 66 billion para sa LGUs. Nung nag-BICAM, ginawang 76.6 billion. O, pangkampanya na naman. O, di ba? Kasi maraming mga miyembro ng ating legislatura, may mga kamag-anak, gobernador, mayor, vice governor, di ba? Dynasty, kasi hindi pa magawa-gawa yung anti-dynasty bill. Opo. Walang gusto. Ginawa ni Coco Pimentel, wala nangyari. Bago si Coco Pimentel, nag-file si Mayor Fred Lim nung siya ay senador. Yes. Naging senador si Mayor Lim ng 3 taon di ba? Opo. 2003, ano ba yan? At 2004, I'm sorry, to 2007. Then noong 2007, tumakbo siyang Mayor of Manila, nanalo siya, nag-resign siya bilang senador. Yeah. Oo. Eto pong 531, ito ha, meron pa. Opo. But wait, there's more. Oh. Meron pang 531.67 billion na unprogrammed. Yung unprogrammed, kahit saan pwede mong gawin yan. Ito yung parang sinasabi mong, ito ang budget, ito para sa national defense, ito para sa education, ito para sa ganito. Pero may 531 billion, para saan yan? Bala na kami kung anong gusto natin gawin. Parang Hindi unlimited. pwede ba, unli yun eh. Ha? Only decision. Parang mahigit pa yun sa confidential funds eh. Yes. Oo. Ngayon, in fairness again to the President, ang hiningi lang niya is 158. Opo. Kasi ang executive ba nagpe-prepare eh. Sinasubmit yung mga budget sa kanya eh. Siya nagpe-prepare nung budget bill. Yeah. Then ipapasa sa legislatura because Congress holds the power of the purse. Siya yung dapat guardian ng pera, hindi tagalustay ng pera. Kasi nga, may provision sa ating konstitusyon, no public monies shall be spent except through an appropriation made by Congress. Kaya nga may GAA, General Appropriations Fund. Yan. Okay. Ang problema, itong unprogrammed na ito, na wala naman sa original budget na sinumite, kasi gumagawa ang executive ng budget based sa expected revenues. Parang budget yan eh. Halimbawa ngayong Pasko, hindi ka pwedeng gumastos ng 100,000. Halimbawa, ang nagbabudget ka para sa isang taon. Opo. Ito yung kuryente ko, ito yung tubig ko, ito yung gasolina ko, ito yung bayad ko sa hulog sa kotse, hulog sa bahay. Hindi ka pwedeng bumili ng bumili, maghulog na maghulog, bumili ng kotse ng hulugan, Opo. na ang total na ihuhulugan mo ay, let's say, 1 million a year. Kung ang tingin mo, ang sweldohin mo lang sa next year, sa buong 2025, ay 900,000. Opo. Kulang ka ng 100,000. Opo. O saan nila kinuha yung kulang? Kasi ginawa nilang 531.6 billion unprogrammed. Ha? Kinuhanan nila ang PhilHealth. Grabe. Oh, di ba? Bago, yung sa sin taxes, yung subsidy sa PCSO, hindi nila ibinigay sa PhilHealth. Hindi na binigay. Hindi nila binigay. Saan napunta po? Nilagay nga sa unprogrammed. Wow. Yan yung ayuda. Congratulations. Galing. Bago sinasabi nila, ang dami-dami daw pera ng PhilHealth. Hindi pala, sinasabi na nga ng COA sa kanila. Why? Sinasabi na nga ni COA Commissioner Heidi Mendoza, in the red, ibig sabihin may deficit. Red flag. Eto ha. Tingnan mo kung magkano ang budget ha. 1.11 trillion ang DPWH. Wow. Ha? For flood control, alam mo kung magkano lang ang DepEd. Eto ha, Inkoy. My goodness. Hiningi ni BBM ay 748 billion para sa DepEd. Dapat ang DepEd ang pinakamalakas ha, ang pinakamataas according sa ating konstitusyon. Kita mo ha. Ngayon,
Yung 748 billion na hinihingi ng Pangulo, binaba pa ng 737 billion. Pambihira, oh. Oh, ano nangyari dun sa sinasabi sa Article 14, Section 5 ng ating saligang batas? Opo. Dinisregard, binaliwala ng ating mga mambabatas, oh. Pambihira, oh. Ngayon, doon sa sinasabing education, 30 billion lang ang binigay sa CHED, higher education, sa kolehiyo. Oh. Kaya ang hihina ng kokote ng ating mga Oo nga. estudyante. Ang problema, yung mga mahihina ang kokote, nahahalal sa House, nagiging chairman ng Quadcom. Yun ang mabigat. Biro yung epekto yan, oh. Grabe. Ibiro nyo, in-slash nyo yung budget sa education, yan ang magiging mga miyembro ng House of Representatives. Oh, edi patay tayo. Yan, talagang babagsak yan in a period of short time. Kaya At saka I'm still have the floor. At saka protection asset order. Yan ang kababagsakan natin dyan. Oh my God. Kaya pala, maraming nagsasabing pag-usapan yung mental health eh. Okay. Okay, sige. Yung TESDA na dapat kung wala ka namang kakayanang magkolehiyo, at least may skills ka. Pwede ka magtrabaho. Repair ng cellphone, mekaniko, di ba? Yung mga skilled. 18.5 billion lang, oh, ang ibinigay sa TESDA. All in all, ang budget ng edukasyon ay 913 billion lamang. Grabe, ang layo doon sa 1.11 trillion ng DPWH. Okay. Sa transportation naman, sa Department of Transportation, yung ating mga LRT, MRT, kalye, napakaliit, oh. 180 billion lamang. Ala, baka bumagsak yun, hindi kaya? Bago, pagdating sa BICAM, yun ang hiningi ni Pangulo. 180 billion. Ginawa ng BICAM na 87 billion. Oh. Agrikultura. Diba, nangangamote na nga tayo. Ang mahal na nga ng bigas. Opo. Kulang na nga. Nag-i-import na tayo ng bigas. Okay. Humingi si BBM ng 128 billion. Binaba ng 124 billion. Kamote. Kamote na nga yung Agriculture Secretary, kamote pa ang budget niya. Pupunta tayo sa mamaya-maya. Ito, Calamity Fund. Para pag bumabagyo, bumabaha, lumilindol, pumuputok ang bulkan. Kita niyo yung kanlaon, di ba, sa Bacolod. Pagka-file ng certificate ni Guanzon na siya ay tatakbo sa party list, pumutok yung bulkan. Nagalit. May connection kaya? Wala naman siguro. Pero pumutok basta. Pag-file niya, pumutok ang bulkan. Anyway, para sa kalamidad, Yes. humingi si BBM ng 31 billion, binaba ng 21. Tinanggalan ng 10 billion. Laki na. Hindi na nga makapag-rescue ng mga binabaha, nililindol. Pinuputokan ng sinasabugan ng bulkan. Ingat mo pa. Pambihira. Yung mga sweldo ng mga empleyado ng gobyerno, humingi ng 163 billion. Si Pangulong Marcos, binaba ng 109. Bino 60, almost 60 billion ang binaba. Sweldo ng mga kawani ng gobyerno. Ang liit-liit na nga. Social welfare, humingi ng 229, naging 217. Oh, grabe. Anyway, itutuloy po natin yung maraming kapwitan talaga ang ginawa ng BICAM